namin sa inyong banal na Espiritu na puspusin ng aming mga puso't isipan, ipaalala sa amin ng lahat ng kabutihan ninyo. Dahil una po kayong nagbigay. Kaya na lamang ang pag-ibig ninyo at ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak upang aming maging tagapagligtas. Panginoon, nagpapasalamat po kami ng nagpupuri dahil nadarama namin ang inyong dakilang presensya at ang inyong dakilang pagmamahal na wala nang makakahigit pa, na walang makakapantay kahit ang aming mga sariling kabutihan, aming mga salita na hindi kayo kayang tumbasan. Purihin kayo, O Diyos, dahil sa pag-ibig ninyo. Sa pagmamahal ng iyo, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagdait. Nanaog sa mundo, nagdusat, dumanas ng libong sakit.
Maraming salamat, O Diyos, sa inyong Panginoon. Maging sa inyong katapatan, kami po ay nagpupuri sa inyo.
Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang presensya at damang-dama po namin ang inyong pagkilos, ang inyong paghipos amin. Salamat po sa nadarama naming kagalakan, lalong-lalong na kahabang kami ay nagpupuri sa inyo. Nawa, Panginoon, patuloy po kayong humilo sa amin, mangusap po kayo sa amin, at patuloy niyo po kaming baguhin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang dalangin namin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming mga argumento kung kailan daw ang tunay na date ng Pasko. Pasko is timeless. Ang mahalaga ay nasa puso natin ang Panginoon. Araw-araw pwedeng mag-celebrate. Pero lagi tayong nagdiriwang. Alam na natin ang istorya ng Belen, ang istorya ng mga wise men, ang istorya ng lahat ng naganap. Pero ang mahalaga, nagunitain at laliman, pag-unawa sa tunay na spiritual meaning ng pagkakapanganak ni Jesus. Luke 2:7, Mary wrapped Jesus in cloths and placed him in a manger. Isang mahalagang detalye na ibinalot sa tela, sa lampin, sa kumot si Jesus at pagkatapos inilagay sa manger o labangan. Alam nating isinilang si Jesus sa tahanan ng mga hayop. Kung ito man ay silong ng bahay, kung ito man ay kuweba, hindi din detalye, pero mga hayop pa nakatira doon. At merong mga labangan, yung kainan ng hayop, yung pinaglalagyan ng kanilang kakainin, na usually kahoy na inuka para yung pagkain ay huwag matapon. O kaya bato na inuka. At doon inilagay si Jesus. The manger, o ang labangan. Salamat, Panginoon, sa diwa ng Pasko at nawa lalo naming maunawa ang kahulugan nito para lalong maging totoo, malalim, mataas ang aming pagdiriwang. Kayo ang mangusap, turuan niyo po kami, buuin, pagalingin, pasayahin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, dalangin namin may pasalamat. Malalim ang kahulugan ng Pasko at hindi ito laging naipaliwanag noong mismong ipinanganak si Jesus, kung hindi sa buong buhay niya, lalo sa kanyang pangangaral. At ngayon, babalik natin ang isang episode ng pagtuturo ng Panginoon nung siya ay ganap ng mature. At magkakaroon tayo ng lalong pag-unawa sa Kapaskuhan. Naghimala ang Panginoong Jesus at nagpakain ng tinapay sa napakarami mga tao. At mula noong matikman ng mga tao ang tinapay na ito ay sumunod-sunod na sila. John 6:26, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So the people only wanted material food, instant gratification, quick fixes. Yun ang hinahanap ng mga tao, material food, quick fixes, mabusog agad, masyahan agad. Hindi yung malalim na kahulugan ang ginagawa ni Jesus na nakakapaghimala siya. Therefore, ano pa ang pwedeng mapala sa kanya? Hindi yun. Tumigil sila doon sa mababaw, doon sa pagkain lamang, at hahabol-habol sila kay Jesus, hindi dahil sa kanyang katuruan, kundi dahil baka makakain ulit sila ng tinapay. At napakadali na maging ganito ang observance natin sa Pasko. Pang material lang, pang regalo lang, pang Noche Buena lang, kainan lang. Pero ulit-ulit, taon-taon, hindi naiintindihan ang malalim na kahulugan. Madaling mabara sa mababaw. John 6:27, sa pagpapatuloy, sabi ni Jesus, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Huwag kayong makontento sa pangmababaw na bagay lang, sa nakakabusog lang ngayon, mamaya gutom uli. Sa pandandaling kasiyahan, tapos mamaya malungkot na naman. Sabi ko noon, ang ibibigay ko sa inyo, hindi lang ito. Huwag kayong tumigil sa kababawan. May malalim pa, mataas, malawak. Sabi ko noon, at yan ang binigyan ako ng Diyos Ama ng karapatan na ibigay sa inyo. Don't work for and don't look for food that spoils.
What is the food that spoils? It is time-limited, time and place-specific food. Ibig sabihin, para ngayong araw lang na to, para bukas lang, tapos na. Food that spoils is whatever people crave that they would need over and over again. Ano man ang ating laging hinahanap, tapos pag natagpuan mo, mamaya, kulang na naman, wala na naman, hanap ka na naman ng hanap, paulit-ulit, pabalik-balik. And Jesus' eternal life is not only life after death, but also time and space-free life. Pag binabanggit ng Panginoon ang buhay na walang hanggan, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, hindi lang niya tinutukoy yung buhay dun sa kabila pag namatay ka na. Kundi ito ay buhay na hindi nakatuon lang sa oras na ito o sa darating pang oras, hindi lang sa lugar na ito o sa ibang lugar pa. Ito'y walang limitasyon ng oras at lugar. Kahit kailan, kahit saan, pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwedeng magkaroon ng paghahari ng Diyos. Hindi mo na kailangang mamatay ka pa para ngayon pa man ay pwede ka ng pagharian ng Diyos. Kaya ang kahulugan ng Pasko, si Jesus na mula sa langit na isinilang sa lupa, at sa lupa ay inilagay sa labangan ng mga hayop, ay parang mula sa kawalan na inilagay siya sa isang specific place. And that place is your heart and my heart. At pag pinagharian ka na ng Panginoong Yesus, ibig sabihin, ang kanyang katuruan ay naunawa mo at sinusunod, nagsimula na ang eternal life mo at hindi mo na kailangan malagot ang hininga para yun ay makamtan. Dito at sa kabilang buhay ay paghaharian ka ng Diyos. Kaya pag pinaghaharian ka ng Diyos, sabi ni Jesus, walang namamatay. Kasi ang namamatay lang ay ang iyong katawan, pero ang espiritu mong binuhay na ng iyong pananalig kay Jesus ay magpapatuloy lang na mabuhay kahit mamatay ang iyong katawan. Ang nakakaunawa niyan, bagamat ayaw mamatay, eh hindi naman takot mamatay. Kasi nga, nagsimula na ang buhay mong walang hanggan. Wala nang lagot yon. Ang malalagot lang ay buhay dito sa lupa. So, ang ibig sabihin ng Jesus' eternal life is a spiritual life. Hindi physical life. Hindi nakaasa sa paghaba ng buhay ng iyong katawan, ang iyong buhay na walang hanggan. Ito ay espiritu mo, na kumbagay natutulog, nahihimbing, halos ay patay, pero binuhay ng pananalig mo kay Jesus. Ano man na mangyari sa iyong katawan, tuloy ang buhay ng iyong espiritu. So Jesus' eternal life is food that brings people into God's kingdom. Kung ang pagkain nagbibigay ng lakas para ka makapagbuhat, makatakbo, may magawa, ang pagkain espiritual na binibigay ni Jesus, ang kanyang katuruan, ang kanyang presensya, ay nagbibigay ng lakas para malampasan mo ang mundong ito at makarating sa kaharian ng Diyos ang iyong espiritu, ang iyong isip, kahit nakakulong pa sa mundo ang iyong katawan. Nagbibigay ito ng kakayahan na mabuksan mo ang iyong isip at espiritu para mapapasok sa loob ng utak mo, sa loob ng puso mo ang kaharian ng Diyos, kaya dala-dala mo ang paghahari ng Diyos saan ka man magpunta. Kaya ang tunay na nanalig kay Jesus, magamat nalulungkot, hindi sobra. Natatakot-takot paminsan-minsan, hindi sobra. Bakit? Kasi pinaghaharian ka ng Diyos. Nagagalit ka man, hindi sobra, o kaya hindi matagal. Kasi nananaig muli yung paghahari ng Diyos sa iyong puso. Ito ang kaharian ng Diyos, hindi nasa mga ulap. Kasi alam niyo naman na nakita na ng mga astronaut na ang laki pa ng espasyo, lampas sa ulap. Hindi nandun ang Diyos. Ang Diyos ay nasa isip, nasa puso ng tao. Tulad ng inilagay si Jesus sa planetang ito, inilagay si Jesus doon sa labangan, inilagay ang buong kabanalan, kautusan, kapangyarihan, kabutihan, kagandahan ng Diyos sa labangan, at ang labangan na yon ay ang ating utak. Inilagay si Jesus doon. Ang tanong ngayon ay, naghahari ba si Jesus doon? God's kingdom is not in a faraway place, but it's God's rule, God's reign, God's presence that gives peace and rest. Kaya merong mga nag-aagaw buhay, malalagutan na ng hininga, payapang-payapa, tahimik na tahimik, tinatanggap niya ng buong puso yon. Pinaghaharian siya ng Diyos. Kasi alam niya, naniniwala siya, na ang Diyos ay nasa Kanya na at wala na maghihiwalay sa Kanya sa Diyos, maski kamatayan ng katawan.
Kaya ito ang lagi nating idinidiin mga kapatid. Pagharian ka ng Diyos. Huwag ka lang umattend ng worship. Huwag ka lang umattend ng Bible study. Huwag ka lang magmemorya ng verses. Maghari ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso na ang nagiging bunga ay kapayapaan, kapahingahan, pagmamahal, pagpapatawad sa kapwa, katahimikan ng loob. Hindi ka laging madaling maligalig, madaling matakot, madaling nervousin. Yun ang paghahari ng Diyos. Yun ang kahulugan ng Pasko. Kaya taon-taon man, dekada-dekada ka magpasko, pero pag hindi mo pinag-ahari si Jesus sa iyong puso, para kang Bethlehem, dumating si Jesus, itinaboy. Kailangan, para kang yung sabsaba ng hayop, tinanggap si Jesus. Jesus dignified the manger. Ano man tayong dumi, sabsaban man tayo, kain na ng hayop, mabaho, makate. Pag si Jesus ay nagpunta at pinapasok natin, siya ay naghahari, nandun ang kalangitan. Wala sa malayo, nasa puso. Dapat dibdibin. Kasi sayang lahat ng gastos, pagod ng pagpapasko, kung magkakalitin ka pa rin, matatakotin, lagi ka pa rin ninenerve, kaalala, lagi kang balisa, sayang ang lahat. Kailangan tanggapin yung kapayapaan na dala-dala ni Jesus. Kaya ang mga anghel ay nag-awitan, sabi doon sa mga shepherd, on earth, peace to men. Peace on earth. Peace ang dala ng Panginoon. Kapayapaan, katiwasayan. Kaya maraming relihiyoso, maraming Kristiyano, hindi pa siguro pinag-aharian ng Panginoon kasi hindi naman tiwasay. Kaya dapat dibdibin para hindi masayang ang religion. So sabi ni Jesus, ako ang tunay na tinapay ng buhay. Huwag kayong maghabol ng tinapay na may harina. Huwag kayong maghabol ng religion lang. Huwag kayong maghabol ng mga ethics lang na binibigay ng religion. Kailangan niya maging pagbabago sa paraan ng inyong pag-iisip. John 6:28, kaya't siya'y tinanong ng mga tao, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Na kami ay pagharian. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Sa akin kayo maniwala. Hindi kay Moses, hindi kay Juan, hindi kay Pedro, hindi kay Tekla. Sa akin. Kasi ako ang may dala ng katotohanan. Yung mga nauna, yung mga nagturo, yung mga susunod pa, maaaring may dala silang kapra-kaprasong katotohanan, pero yung mga kahalo yun, ang mga hindi katotohanan. Kasi hindi naman sila yung sugo ng Ama eh. Hindi naman sila yung perfect. Hindi sila anak ng Diyos, so pwede rin kayong may mapala sa kanila, pero hindi lahat. At kung ang napulot nyo pa sa kanila ay yung baluktot, yung madilim, yung mahirap, sayang ang anak ng Diyos. Kaya sabi niya, sa akin kayo sumampalataya. Kasi pag talagang sumampalataya kayo sa akin, nag-isip kayo sa paraan ng aking pag-iisip. Ang style nyo sa buhay, style ko, paghaharian kayo ng Diyos. Yun ang gusto ng Ama. At yung faith na sinasabi ni Jesus, pananampalataya, is belief in Jesus' teachings that changes the mind and the status, identity, personality, and earthly and eternal destiny. Ang tunay na paniniwala kay Jesus, nakakapagpabago ng takbo ng isip. Kasi yun naman ang dapat mangyari. Para pagharian ka ng Diyos, maghari ang isip ng Diyos sa loob ng utak mo, dapat manalig ka kay Jesus to the point na nagbabago ang paraan ng iyong pag-iisip. Hindi lang nagbabago ang iyong religious identity, ang iyong religious activities, nababago ang iyong pananaw. Pagbabagong nagbibigay ng kapayapaan. Because the mind is God's kingdom. The mind is God's realm and throne. Ang kaharian ng Diyos is that space between your two ears. Ang iyong utak, yan ang trono ng Diyos. Dapat diyan siya nakatira, diyan siya nasusunod, diyan siya naghahari. John 6:30-31, ano naman pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo?
Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sana ibinigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sila ibinigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. So si Jesus, nagsasalita tungkol sa malalalim at mga maghahalagang bagay, ibinalik ng mga tao ang usapan sa tinapay na naman. Sabi, okay, ang ganda-ganda naman po pinagsasasabi nyo, pero ano namang himala ang gagawin nyo? Si Moses nagpakain, kayo ba magpapakain din? Binalik nila doon ang topic. Pero hindi himala ang gusto ni Jesus na gawin, because a miracle will not lead to faith. Why not? Because a miracle is an evidence, a proof, which leads to knowledge, not to faith. Knowledge is reason, not faith. Ang knowledge ay katwiran. Pag nalaman mo may katotohanan, may patotoo, it will become knowledge. And knowledge is not faith. It is reason. Ano naman ang problema sa knowledge? Lilimitahan ka ng karunungan kasi konti lang ang alam mo at konti lang ang pwede mong malaman. Our knowledge is imperfect. Our prophecy is imperfect. But when the perfect comes, the imperfect will pass away, sabi ng Corinthians. So it is not knowledge that will save you, but faith. Why faith? Because knowledge limits. Knowledge works only by the book. Knowledge is to follow all the rules. But people cannot be saved by following all the rules. Because the rule says, the soul that sins shall die. Yun yung knowledge. Yun yung reason. Nagkasala ka, paparusahan ka. Marumi ka, pupunta ka sa impyerno. Pag sinunod yung knowledge, hindi ka maliligtas. Pag pinairal ang batas, hindi ka maliligtas. Kailangan lumampas sa knowledge ang nagliligtas, faith. When you believe in Jesus as He claims to be, when you believe in His teachings, na-exempt ka sa knowledge, ang magiging effective sa buhay mo is your faith. And your faith will save you. Your knowledge will condemn you. People's salvation requires an out-of-the-book intervention. Hindi pwede ang batas ni Moses. Hindi pwede ang relihiyon. Hindi pwede ang batas ng tao. Kasi lahat nagkasala at sinasabi ng batas, sinasabi ng karunungan, sinasabi ng logic, ang nagkakasala paparusahan. Pag pinairal mo ang batas, ang religion, ang logic, si Moses, wala kang kaligtasan. Hopeless. That's why God intervened with human history, sent His Son, so that in the name of this Son, and by believing in this Son, you get exempted from the effects of knowledge, and you harvest the fruit of faith, which is salvation. Ang nagliligtas ay pananalig, hindi karunungan, hindi mga gawa. Again, kung gawa ang pagbabatayan mo, walang maliligtas because you cannot be 100% correct 100% of the time. At sabi sa Bible, when you break one of the commandments, it's as good as breaking all. So perfect or none at all. Winner takes all. And you cannot win based on knowledge, based on logic, based on the law, based on religion. That's why God created another way to heaven. Not through religion, not through the law, not through Moses, but by believing in Jesus. And when you believe, your belief will change the rules, will change everything, even your status, and will give you eternal life after death. And even here on earth, God will begin to rule in your life. Material, physical bread was the people's focus and agenda, but physical bread is not transcendent. It is not what Jesus came to give. John 6:32-33. Sumagot si Jesus, pakatandaan nyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. So niya, correction please, hindi si Moses ang nagbibigay sa inyo ng tinapay galing sa langit. Ang ibinigay lang niyang tinapay galing sa ulap, lumipad, dinampot nyo,
Yun ang galing kay Moses. Panglito lang. Bukas, gutom uli kayo. Kulang na naman. Wala kay Moses ang salvation nyo. Wala sa law. Wala sa Jewish tradition ang salvation nyo. Hindi yun ang tinapay na galing sa langit. Ako ang tinapay na galing sa langit. Ang kaligtasan ninyo mula sa gawa, mula sa karunungan, mula sa batas, yun ang magdadala sa inyo sa langit. At ako ang may dala nun, hindi si Moses. The people thought of Moses as giver of bread from heaven, as God's instrument to give heavenly bread. Jesus says it was not Moses, but God who gives heavenly, the true bread. So kung may true bread, merong fake bread. When it comes to eternal life, true bread naman yung bigay ni Moses for physical life. But for eternal life, fake bread yon. Ang true bread si Jesus. Not the law, but grace. Not Moses, but Jesus. Not physical work, not religion, but faith in Jesus. There was the Moses bread from the sky that feeds the stomach. And there's a true bread from God, from heaven, that feeds the spirit, that gives life. Magkaiba yun. John 6:34, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Gusto namin yung tinapay na sinasabi nyo, yung galing sa Diyos, yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. John 6:35, sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Ako yun, sabi ganon. Yung turo ko. Pero kahit nandyan kayo, hindi naman talaga kayo sumasampalataya eh. Ano ang patunay? Gutom pa rin kayo lagi. Lagi pa rin kayong galit. Lagi pa rin kayong takot. Lagi pa rin kayong walang kapayapaan. So, ibig sabihin lang, hindi nyo pa ako nakakain. Ang nakakain nyo pa lang, yung pagkain ni Moses. Busog kayo sandali. Magre-retreat, ang saya-saya. After 3 days, balik na naman sa dati. Mag-church, ang bait-bait, 30 minutes after, balik na naman uli ang mga sungay at ang mga kung ano-anong mga kaliskis. Sabi niya, kay Moses lang nakakain nyo kasi pabalik-balik lang. Pero pag ako ang natikman nyo, hindi na kayo babalik sa dati. Meron kayong kapayapaan, katahimikan, kapahingahan. Hindi na kayo laging galit sa kapwa, pintasero, judgmental. Kasi hindi naman ako ganun eh. Pag ako kinain nyo, di magiging katulad ko kayo. So, malalaman nyo kung sino ang kinakain nyo. Tingnan nyo lang kung anong uri ng buhay nyo. Baka si Moses, nambabato, laging nagagalit, nag-judge, laging law. Although hindi masama yung nung panahon ni Moses yung mga laws nila. Kasi yun ang kailangan ng kanilang lipunan, kailangan ng kanilang buhay. Naglalakbay sila sa ilang, kailangan discipline talaga. Wala pa silang bansa, wala silang territory. They needed identity, they needed discipline. Pero sabi ni Lord, pangsamantala lang yung kay Moses. Doon sa panahon nila, hindi para sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao. Ako ang para sa lahat ng panahon at sa lahat ng tao. At pag ang turo ko naghari sa inyo, yun ang kaharian ng Diyos. Yun ang galing sa langit. Sabi niya, I am the life-giving water. Moses gives time-limited bread from the sky. God gives eternal bread, which is really Jesus. John 6:38-40. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kayong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila yung muli kong bubuhayin sa huling araw. So dalawa na yung pinag-uusapan na buhay. Yung buhay ngayon
paghahari ng Diyos ngayon, at doon sa darating na panahon na ang lahat ay bibigyan ng tunay na buhay na walang hanggan, bibigyan ng glorified bodies, so dalawang uri na ng buhay ang binibigay dito ngayon, yung ngayon at yung sa future. At si Jesus lang ang nagbibigay nun. According to Him, those who will eat the bread from heaven, those who come to and have faith in Jesus will have eternal life, which is the meaning of they will not be hungry or thirsty. They will be filled, fulfilled, and satisfied. This is the kingdom of God. Hindi madaling maintindihan, pero pwede. Basta pag-isipan. Pagbulay-bulayan, ipanalangin. John 6:41-42, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? Ano na naman ang nangamayani? Knowledge. Yung sinasabi ni Jesus na knowledge is not enough. Dapat faith. Pinaandar nila yung knowledge. Sabi niya, hindi ba anak ni Mary yan? Hindi anak ni Joseph. Paano manggagaling sa langit? Umandar na naman ang knowledge. Yan ang sinasabi natin na knowledge or logic means limitation. Pag pinaandar mo lang ang utak mo at hindi pa nanalig, tatali ka, magagapos ka, malilimita ka. The problem with people's comprehension is that they were literal while Jesus was symbolic. Yung tinapay ni Jesus, isang sagisag. Sa kanila ang tinapay, tasty. O kung pasosyal, baguette. O kaya pwede rin yan na bonete. Taga Batangas ka, masarap yun. Sa kanila, ang pinag-uusapan lang nila, tinapay talaga, hindi lumalampas doon. Ayaw tumaas yung utak nila kasi limitado ng kisame. Ano yung kisame? Knowledge. Ayaw lumampas doon kasi andun lang talaga. So mga kapatid, lalo sa pagbabasa ng Biblia, do not always be literal, do not be too literal. Dapat makinig. John 6:47-50, pakatandaan nyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. So namatay din naman physically yung mga kumain ng tinapay ni Moses. At kahit ngayon, mga Kristiyano, namamatay din physically, di ba? Pero may ibang nangyayari. Patuloy na nabubuhay ang espiritu niya kahit mamatay ang kanyang katawan. Sabi nga sa Ecclesiastes, the body returns to the ground and the spirit returns to God. Yun ang himala na nagaganap pag nalalagotan tayo ng hininga. Moses' bread was only for an immediate need. It was only for short time relevance and satisfaction. And Moses' bread was the law. Pag pinag-uusapan ng bread ni Jesus at bread ni Moses, huwag tayong tumigil doon sa physical bread na may harina. Ang malalim na kahulugan ng bread ni Moses, law. Jewish religiosity. It was only good for some time. Tulad ng tinapay ni Moses. Magugutom ka rin pagkatapos, hindi pang matagalan. Because the law of Moses was relevant only for a limited time. Ang mga batas nila noon ay pangkanila lang, sa panahon lang nila, sa oras at pangangailangan lang nila, hindi pang lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kaya sobrang nakakakulong na ngayon na ikulong mo ang sarili mo sa lahat-lahat ng batas ni Moses, hindi ka naman Israelita na nabuhay 3,000 years ago. Yung tinapay niya noon, pang isang araw lang, pang kanila lang. Ang tinapay ni Jesus ang pang lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, yung love, forgiveness, grace of God expressed through Jesus is what everyone needs. Not the legalism of Moses that was good to keep a country, a tribe under strict discipline because they lived in very hard times. Para i-apply mo ngayon sa buhay mo ang lahat ng Leviticus, ang lahat ng Exodus, ang lahat ng batas nila noon,
Wala ka nang magagawa, wala kang makakain. Kaya sabi ni Jesus, yung bread ni Moses pang noon lang. Ang kainin nyo ngayon, ako yung bread ko. At sabi ni Jesus, kahit Sabat, kung gagawa ka ng mabuti, gawin mo. I am the Lord of the Sabbath. Sabi ni Jesus, anong bawal-bawal na pagkain? Huwag mo lang kainin kung may mikrobyo, kung marumi. Pero spiritually speaking, all foods are clean. It's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. Meron kang makukuhang trabaho, merong trabaho ng Sabat, hindi magtrabaho ka, magpahinga ka ng ibang araw. I am the Lord of the Sabbath and I want you to rest. Pero para itali mo ang sarili mo sa buong Old Testament, tulad ng ipinairal nila nung oras at panahon nila, ito ba ang oras at panahon? The same. At sabi nga ni Pedro, sabi ni Gamaliel, sabi ng mga matatalinong tao sa New Testament, bakit natin ipapataw sa mga bagong mananampalataya ang mga batas ng ating bansa na ni tayo at ating mga ninuno ay hindi naman nakasunod? So bakit natin ipipilit sa kanila yan? Bakit Kristiyano ka na nga, malaya ka na nga, kokopyahin mo pa yung mga Hudyo ngayon, pati patilya, pati buhok, pati pagkain, pati mga terminology, kokopyahin mo. Pinalaya ka na nga ni Jesus. Pinalabas ka sa kulungan, nilagutan ka ng tali, kusa kang babalik. Sabi, ang kinakain ninyo, pagkain ni Moses. Yan yung Jewishness. Ang pagkain nyo, pagkain ni Jesus, nagpapalaya, nagbibigay ng pahinga, nagpapaluwag ng dibdib. Jesus' flesh that the people could eat or should eat is His essence, His teachings. Hindi naman siya nagturo ng cannibalism. Ano ba yung flesh ni Jesus? Ano yung dugo ni Jesus na iniinom, kinakain? Yung kanyang kaisipan, yung kanyang katuruan. The teaching of Jesus, not the law of Moses, is the true bread from God, from heaven. Tapos na si Moses. Matagal na, lalo nang dumating na si Jesus. Pero marami pa rin siyang katuroan at marami pa rin katuroan ng mga propeta, maraming katuroan ng Old Testament na pwede mo pang i-apply sa buhay mo kung papasa sa salaan ni Jesus. Pero merong hindi na kasi kabaligtaran na ng kautusan ni Jesus. Bagay sa panahon nila, sa pangangailangan nila noon, pero hindi ngayon, hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng dako. Kaya may Jesus. There is such a thing as the Jesus filter. Lahat ng katuroan bago si Jesus, at lahat ng katuroan ng simbahan after Jesus, salain kay Jesus. At yun lang papasa sa katuroan ni Jesus, ang dapat ipairal, inumin, kainin, dahil si Jesus ang tinapay at tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Dapat malinaw yun kung nagpapasko tayo. Kaya marami nagkikriticize ng Pasko. Ang nakikita lang kasi nila yung mga kasayahan, mga regaluhan, mga kainan. Pero itong ideya na to, napag-uusapan ba? Hindi. Jesus' bread and teaching is forgiveness, acceptance, which really means the love of God. Kaya pag sinabi, ano pinagdiriwang sa Pasko? The love of God made available to all who will believe in Jesus. Jesus' bread and water give satisfaction and fulfillment. It is transcendent life. Retroactive, effective ngayon, at kailan pa man. Bakit kailangan ito? Because only in being forgiven, accepted, and loved will people find rest, peace, meaning, life, Christmas. Kahit ka magrelihiyon, pagka hindi ka naman minamahal, tinatanggap, pinapatawad, hindi ka magkakaroon ng rest. Kahit ka mag-religion, pagka hindi mo na-observe at na-realize na tinatanggap ka ng Diyos, kahit kulang ka, kahit bungi-bungi at basag-basag at giba-giba ka, minamahal ka ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng peace. Kabaligtaran pa nga, pag religion ka ng religion, pero hindi mo naiintindihan yung Pasko, puro guilt ang mararamdaman mo. Pag nag-religion ka ng nag-religion na walang pag-ibig ni Jesus, huhusgahan mo ang lahat. Pipintasan mo, papagalitan, pipigilin, hindi ka peaceful, at lalo namang hindi ka peaceful kasama, wala kang Christmas. Kaya importante, maunawa ito. Napakahalaga na maunawa ito. John 6:59, sinabi ito ni Jesus sa sinagoga, habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Saan sinabi ng lahat ito ni Jesus? Yung hindi si Moses, hindi bread ni Moses, hindi law, hindi Jewishness. Sa synagogue pa ha, sa Jewish house of worship and prayer. Anong ibig sabihin? In that very place,
Yung synagogue, ginawa ni Jesus na sabsaban. Pumasok din siya doon para yun i-dignify, liwanagan, iligtas. Jesus was ushering the end of Judaism. The end of Pharisaic religiosity. Jesus was ushering the entrance of the kingdom of God. Pag tiningnan mo yung mga parallelism, ang ganda eh. Sa lahat ng lugar, sa synagogue pa niya sinabi. Kasi yung synagogue, yung temple worship, yung temple sacrifice, ang gigibain, dudurugin ng dugo ni Jesus, sapagkat hindi na law of Moses, hindi na strictness, hindi na legalism, hindi na knowledge, ang kaligtasan, kundi pananalig sa Kanya. When Jesus was born, He was placed on a manger, a trough for feeding domesticated animals. And as He discussed, Jesus will be the bread from heaven, food for many. Dahil inilagay si Jesus sa sabsaba ng mga hayop, mababang uri ng mga living things sa kultura nila noon, ibig sabihin, ang pinakamababa, pwede niyang maging pagkain si Jesus. Kung si Jesus ay inilagay sa 5-star hotel, baka marami sa atin hindi siya maabot. Kung si Jesus bilang pagkain ay inilagay sa dining table sa isang 5-star restaurant or fine dining restaurant, baka marami sa atin hindi siya maabot. Bilang pagkain, bilang bread from heaven, ginawa si Jesus sa pagkain, inilagay sa sabsaban, kahit mga maliliit na hayop, kaya siyang abutin, kaya siyang kainin. In fact, Jesus is good for all. Kahit ka marumi, kahit ka gumagapang sa lusak, kahit baba ang iyong pinanggalingan, morally speaking, available si Jesus, kaya inilapag sa lupa, inilagay sa labangan, hindi itinaas sa langit, in fact, ibinabanga para maabot ng lahat. Kaya dapat ang Pasko, abot ng lahat, hindi lang nung may bonus, o may 13-month pay at may pera. Kasi wala namang kinalaman ng lahat ng yan kay Jesus. Si Jesus nga, minsan lang niregaluhan ng wise men, hindi na naulit. Tapos tayo, taon-taon, nag-e-expect ng regalo. Bakit? Tagapagligtas ka ba? Para karegaluhan, taon-taon. Marami nang nabaluktot tungkol sa ating mga pag-observe ng Pasko. Meron bang nagsasabi, ang tagal-tagal na po na ang role ko sa pamilya namin, parang wise man. Lagi ako nagpapamasko, pero ngayon po, broke na broke ako, wala akong pera. Ano pang gagawin ko? Well, pumunta ka pa rin sa Belen, ikaw naman yung shepherd. Wala kang dala. Pero ang dala mo ay paghanga, pagpupuri, pag-awit. Tuloy ang Pasko, present ka pa rin. Hindi mo naman kailangang maging wise man para pumunta sa Belen. Kahit shepherd, pwede. Kaya ang ganda nung kwento, ang ganda nung symbolism. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun ang Pasko. Manalig ka kay Jesus, mula sa anak ni Satanas, nagiging anak ka ng Diyos. Mula sa biktima ng mga batas ni Moses, napapalaya ka ng pag-ibig ng Diyos through Jesus. How do you do that? Eat Jesus. Live on. Live by His Word. Let Jesus fill you, and this is Christmas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.